So isang tanong mula sa ating taga-subaybay mula sa YouTube, nasaan na ngayon si Rajon Rondo? So background muna para umabot lang ng 3 minutes, mahal din ang bayad sa editor. Si Rondo kasi ay 36 years old na. Nasa retirement age na siya para sa isang NBA player. Pero ibang klase pa rin si Rondo kung isasama siya sa isang lineup ng team. Dahil nga sa kanyang basketball IQ. Siya rin ang tinuturing na magiging future coach after ng kanyang basketball career. Last season, originally, nag-sign talaga siya sa Lakers bilang free agent. Pero matapos ang 18 games, na-trade naman siya papuntang Cavaliers. Ito rin yung mga time na si Ricky Rubio ay nagkaroon ng ACL injury. Meron pang nangyari nung kay Rubio, parang merong under the table. Dahil na-trade nga siya papuntang Pacers noon, kahit hindi na siya makakapaglaro sa season. Lottery pick na first rounder ng 2022 at 2 second round pick para sa Pacers. Kapalit naman ni Caris LeVert at 1 second round pick. Balanse rin pala. Si Rondo nakapaglaro sa Cavaliers ng 21 games. Meron siyang average na 6 points at 4 assists per game. Ang main role talaga niya sa Cavaliers bukod sa backup point guard ay masuportahan or ma-guide yung mga batang players gaya ni Darius Garland. Career season niya kasi noon. Ang sinabi rin kasi talaga ni Rondo after ng kanyang stint sa Lakers noong 2020 ay iniisip niyang mag-retire na talaga. So medyo matagal na niyang iniisip yun bago pa lang siya pumasok sa Lakers noong 2020. Kaso nagkaroon nga ng pagkakataon na makapirma siya. Sa ngayon wala pang announcement kung retire na nga ba itong si Rajon Rondo. Ang mga balita nakikita ko lang ngayon ay kung i-retire ba ng Boston ang jersey number niya. So ang magiging role talaga ni Rondo sa roster kung sakali ay makapaglaro pa rin naman dahil nga sa kanyang IQ at isa pa, locker room player gaya ni na Haslem at Iguodala. Pero nung off-season, may chance talaga si Rondo makapasok sa isang roster lalo na kung merong batang player ang kailangan ng guide. Kaso nga lang nagka-problema katulad ng karamihan na nangyari nga nung nakaraan at particular kay Miles Bridges. Ang sinasabi kasi sa statement o report, naglalaro ng video game si Rondo at yung anak niya. Nakisuyo yung partner or GF ni Rondo sa anak nila na ayusin yung laundry. Kaso biglang nagalit si Rondo at sinira yung video game console. So madidemonetize ako dito kapag nilagay ko yung buong details. As in nag-away sila mag-partner at nagkaroon pa ng protective order kay Rondo noong May 2022. So merong kasong i-file dito kay Rondo. May history din si Rondo na hindi maganda yung pagsasama nila ng partner niya na verbally at physically. Sa balita pa noon ay naglabas pa nga ng armas si Rondo sa harap ng partner niya na nakikita pa ng mga anak niya. Tulad na nangyari kay Miles Bridges, na-dismiss yung kaso dito kay Rondo dahil nagkaroon ng settlement. Since walang team si Rondo noong mga time na yon ay wala siya magiging problema sa NBA or sa kahit anong team. Hindi katulad na nangyari kay Miles Bridges na grabe talaga ang impact. Sa ngayon kasi si Bridges pwedeng pumirma ng kontrata kaso merong nakaabang sa kanya na pasok sa rule ng collective bargain agreement. Pwede siyang isuspend or iban kapag pumirma siya sa isang team. Ganun din ang naging kaso ni Rondo dahil nga may connection sa domestic violence. Ang kukuha din kay Rondo ay kapareho din ang posibleng senaryo na mangyari dito kay Bridges na posibleng masuspend or maban din itong si Rondo kapag nag-sign siya sa isang team. Dahil nga pasok pa rin yon sa CBA rule ng NBA. Kaya iwas din ang mga team muna ngayon at since nasa retirement age na rin kasi si Rondo, ang hindi ko lang masasagot kung magiging assistant coach si Rondo ay scope pa rin ba siya ng CBA rule dahil under yon sa mga player.